Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto, magva-vlog tayo at magre-react po tayo dito sa inilabas na post ng ICC o itong International Criminal Court, no? Nag-trending po itong kanilang post, eto, yan, na kung saan ay nananawagan sila sa bansang Pilipinas na kung sino man ang merong impormasyon patungkol po sa alleged crimes na committed during the war on drugs dito sa Pilipinas ay magbigay ng testimonya at meron silang ibinigay na link. Okay? So, magre-react po tayo dito kasi po parang halatang halata na itong mga taga-ICC na wala silang nakalap na witness at mga ebidensya na ibibintang nila dito kay former President Duterte. Okay? Ito yung nakita natin. Okay? So, mamaya i-discuss natin ang detalye po dito sa post na ito. Okay? Susunod na ating pag-uusapan ay itong nagbida-bida na naman itong si Auntie Claire Castro, no? Na kung saan ay nag-warning itong si Auntie Claire Castro dito sa anak ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, no? Itong daughter ni GMA ay nag-warning siya na bakit tinulungan niya itong si Attorney Harry Roque. Okay? Na isang fugitive man itong si Attorney Harry Roque, bakit mo tinulungan? Yan ang warning nitong si Auntie Claire Castro. Grabe itong si Auntie Claire Castro, no? Lumalaki na talaga yung ulo ni Auntie Claire. Lahat ng bagay ay papasukan na niya. Mamaya may comment ako dyan kasi epal itong pagwa-warning niya Wala na siyang galang dito sa anak ng dating presidente. Okay? Mamaya pag-usapan rin natin yan. At last but not the least ay pag-usapan natin itong si Attorney Harry Roque sa kanya pong vlog. Okay? Masyashock po kayo dito sa content ni Attorney Harry Roque, no? Mamaya i-play ko ito, no? Kasi po meron po siyang banat sa administrasyong Marcos. Alam naman natin, every time na nagva-vlog itong si Attorney Harry Roque ay patungkol po ito sa mga kapalpakan ng administrasyon. Mamaya malalaman natin yan, no? Ano na naman ang pinakabagong banat nitong si Attorney Harry Roque. Okay? So, yan po ang ating topics ngayon, no? Pero bago ang lahat, bago natin simulan itong ating discussion, ay help me po muna na i-like at saka paki-share itong ating video, itong vlog na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makakita, makarinig at makaalam kung ano na ang nangyari sa mundo ng politika sa bansang Pilipinas. Okay? Naka-like and share na ba lahat? And sa mga first time dito sa aking channel sa Donmar TV, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na. Kasi libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan, no? Kung makasubscribe kayo sa akin, updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, nakasubscribe na ba lahat-lahat sa mga nanonood ngayon? Okay, unahin muna natin itong ICC. Mukha yatang paunti-unti ay halatang halata na itong galawan ng mga taga-ICC, no? Na halatang halata mo na wala silang nakita na malakas na ebidensya o malakas na witness na makapagsabi na
itong mga bintang nilang akusasyon nila kay Tatay Digong. Okay? So, ito yung post nila ng International Criminal Court. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating allegations of crimes against humanity perpetrated in the Philippines, including killings, torture, and sexual violence as part of the so-called War on Drugs campaign between November 2011 and March 2019. Kaya nga, ang dami pong tumaas ng kilay dito. Bakit itong ICC ay in-include nila ang 2011? Okay? Sabi, bakit 2011? Naging presidente si Duterte from 2016 to 2022. Bakit ang kinalap ninyo, dinamay nyo yung 2011, 2012, 13, 14, and 15? Na ang presidente at that time ay si Pinoy. So halatang halata na wala silang makalap na witness at ebidensya from 2016 to 2019. 'Di ba? So, wag nyong pikutin ang taong bayan. Wag nyong pikutin ang mga Pilipino, kayong mga taga-ICC, kasi po, alam ng taong bayan na itong ginagawa ni former President Duterte from 2016 to 2022, matino po ang kanyang war on drugs dito sa Pilipinas. Ang mga kalaban lang po ni Duterte ang nagsasabi na masama yung war on drugs. Tapos kayong mga taga-ICC, ginamit lang kayo. Okay? Sabi pa dito sa post ng International Criminal Court, the office is appealing for direct witnesses to these incidents. Akala ko ba sinabi ng mga kalaban ng Duterte 30,000 ang inyong biktima sa war on drugs. Bakit naghahanap pa kayo ng witness? 'Di ba? Nakakatawa naman kayo. Including members of the Philippine National Police o PNP and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with the members of the office. So pati ang mga kapulisan, dinamay na nila, nananawagan sila na to speak out ang mga kapulisan. O itong mga, ano pa ba yung mga ahensya sa gobyerno at that time ni former President Duterte na mag-speak out po kung meron po kayong nalalaman, no? Witness o incident dito, killings, nananawagan sila na tulungan sila. Sabi ko dito, bakit nag-post sila dito? So, ibig sabihin, wala silang nakalap na ebidensya at witness. Di ba? Sobrang napaghalataan na po itong ICC, na bias talaga itong ICC na ito. Wala. No, may ginawa pa silang submit information securely. May ano sila, may in-include sila, nilagay nila yung kung saan pwedeng mag-upload ng ebidensya at mga witness. So, ayan, kompleto. Ang mga walang hiya itong taga-ICC talaga. Sabi dito, do you have any information about the alleged crimes committed during the war on drugs? Your testimony matters. Siguro duda ako rito, no, inutusan ito sa mga kalaban ni Duterte na ICC, mag-post kayo. Nakakatawa nga kasi kung titingnan nyo ang mga reaction dito, kasi hindi po nila inactivate ang comment section dito sa post na ito. Kasi pwede yan sa Facebook na hindi mo i-activate yung comment.
So itong post na ito ng ICC, hindi ka pwedeng mag-comment. Ganyan ba ang Ganyan ba ang mga post ninyo? Walang fairness? Demokrasya kaming bansa Pilipinas. Pero hindi kami pwedeng mag-comment dito sa post nila. How unfair. Kasi, shinare ito ni Alvin and Tourism, yung vlogger. Doon ako nakapag-comment Pero dito sa original post ng International Criminal Court, hindi ka makapag-comment. Pero kitang-kita mo dito, ang dami pong nagre-react. Ang dami pong angry reaction. Ang dami pong haha reaction. Kaunti lang po yung nag-heart, kaunti lang po yung nag-like. Meaning to say, maraming nagagalit dito sa ginawa ng ICC. Diba? Sa simulat sa pool, wala po tayong maaasahan dito sa ICC kundi ano rin ito ito yung own opinion ko ang ICC rin is very selective, no? Kasi nasimulan na nilang magkumampi sa mga dilawan. Makadilawan talaga itong ICC na ito. Mag-comment kayo ilagay nyo dyan. Ang pinakatanong, maaasahan ba natin ang ICC dito sa kaso ni Tatay Digong o ni former President Duterte? Mag-comment kayo ilatag nyo ang inyong comment dyan. Anong opinion nyo? Maaasahan pa ba natin yung ICC? Okay. Dito naman tayo sa itong si Auntie Claire, kung saan ay nag-warning siya dito sa anak ni Gloria Macapagal Arroyo na bakit raw tinulungan itong si Attorney Harry Roque na fugitive man yan. Ito, binalita ito ng Bilyonaryo News Claire Castro warns GMA's daughter against helping fugitive Harry Roque. So, ibig sabihin ni Auntie Claire Castro ay bawal tulungan itong si Attorney Harry Roque kasi fugitive. Okay? Malacanang Press Officer Claire Castro warned Philippine Ambassador to Austria and Slovakia Loli Arroyo Bernas against helping lawyer Harry Roque following the circulation of photos showing the ambassador in the company of wanted lawyer. Dahil raw itong si Attorney Harry Roque ay wanted, ay hindi na pwedeng tulungan. In the first place, no? Bakit naman naging wanted itong si Attorney Harry Roque? Claire Castro? Una, in my own opinion, hindi ko po i-consider na wanted itong si Attorney Harry Roque kasi araw-araw nagpapakita sa social media. Nagiging wanted ang isang tao kapag hindi ka nagpapakita. Yung hinahanap ka ng authorities tapos hindi ka makita, hindi malaman kung nasaan ka. Itong si Attorney Harry Roque, harap-harapan, araw-araw nagpapakita sa social media. Sinasabi naman niya kung nasaan siya. kaya nga nakakatawa itong si Auntie Claire. Kasi nangingialam. Siya pa yung nag-warning. Akala mo naman ombudsman siya. Akala mo ba naman ay police siya, NBI siya, o DOJ siya na mag-warning siya. Auntie Claire Castro, unang-una, ang trabaho mo po ay spokesperson ka ng presidente ng Pilipinas. Ikaw po ang trabaho mo ay mag-update kung ano na ang mga bagong mga progress o ginawa ng presidente o itong administrasyon na ito. Ikaw yung nagbabalita kung ano na yung mga nagawa. Sa taong bayan, ibabalita mo yan sa taong bayan. Pero ikaw, pati ito ang pag-warning ng isang
pinasok mo pa ito, Auntie Claire. Kaya ang daming nagagalit sa inyo eh. At dahil dyan, na marami ang galit sa iyo, nadadamay pati yung trust rating ni Bongbong Marcos. Sa totoo lang, nadadamay. Ilan na ba yung trust rating ni BBM? -3? BBM, kung hindi mo tanggalin bilang spokesperson itong si Auntie Claire Castro, wag mo nang hintayin mag-100 na yung ano mo, trust rating mo. Ni isang Pilipino wala nang gusto sa'yo. Ay nako, ewan ko na lang. Pero sa bagay, pinagpipiestahan din naman itong mga ginagawa ni Auntie Claire kasi wala ang content yung mga vloggers at yung media kung wala si Auntie Claire. Kung akala siguro ni Auntie Claire Castro is she is enjoying the popularity of being the spokesperson, nagkakamali ka, Auntie Claire. Kasi pinagtatawanan ka ng taong bayan sa mga ginagawa mo. Naging clown ka sa administrasyon, naging kengkoy ka. Totoo yan. Akala mo siguro marami ang naka-appreciate sa'yo. Yung mga mainstream media na nag-i-invite sa'yo, yung ano ba yung nag-i-invite? One News, Billionaire News Channel, News 5. Ini-invite itong si Auntie Claire eh. Akala siguro niya na kung ini-invite siya dito sa mga malalaking mga mainstream media, akala siguro niya matalino na siya, tama na siya sa kanyang pinagsasabi. Alam mo, Auntie Claire, ini-invite ka lang ng mga mainstream media kasi trending ang kapalpakan mo. Trending ang kabubuhan mo. Trending ang mga kasinungalingan mo. Yun ang totoo, mag-real talk tayo. Hindi ka naman nagtitrending dahil magaling ka. Hindi ka naman nagtitrending dahil magaling kang magpaliwanag sa Pangulo o pinagtanggol mo Pangulo. Hindi. Maraming galit sa'yo. Maraming gigil sa'yo sa mga araw-araw mong mga pananalita. Nung araw-araw mong inaway ang mga Duterte. Ang sarap mo ring banatan eh. Yan rin ang ano. Kaya example, yung mga banat mo na kamukha si BP Sara na Chucky Doll. Sino ngayon ang mukhang Chucky Doll, di ba? Ikaw, rumesbak na karma ka. Ang daming nagpo-post. Ikaw yata yung kamukha ni Chucky Doll. Pahiya ka tuloy. Di ba? So, ayan po, no? Actually, si Auntie Claire walang ano ito eh. Walang galang sa dito sa daughter nitong ng dating presidente. Walang galang. Nasa kanya na ang lahat ni Auntie Claire. Walang galang, sinungaling, mayabang, palengkera, unprofessional. Hindi maiintindihan kung lawyer ba talaga, paano ito nakapasa. Wala talaga. Okay? So, alam niyo naman na sa vlog natin, hindi yan pwede na walang Claire Castro sa ating balita na hindi natin banatan kasi araw-araw ring epal eh. Eto, panoorin natin ito. Ano ba itong vlog patungkol itong kay Attorney Harry Roque? Ito, play. Hello! Nako, magandang Webes sa inyong lahat. Siyempre, isang tulog na lang. I thank God it's Friday at weekend na naman, mga kababayan, pahinga. Pero habang wala pa tayong thank God it's Friday at weekend, pag-usapan natin ang mga bagay na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Narinig nyo na ba ang sinabi ni Senator Ping? Wala raw ebidensya laban kitang baluslos. At ito ay naging yan ang re-reactionin natin. Dahil itong si Ping Lacson, no? Kaya raw
ay hindi mapatawag ng authorities ng Pilipinas o dito man lang sa Blue Ribbon Committee o dito sa ICI hindi mapatawag kasi wala raw direktang ebidensya laban sa kanya. Sabi ko, Ping Lacson, ha? Ganito kakabobo Ping Lacson, ha? Ang BFF niya na si Zaldico ang nagsabi na may mga maleta at kurakot itong may korupsyong nangyari po kay Martin Romualdez. Si Zaldico nang nagsabi niyan, ha? Si Toby Chanco na meron pong relasyon dito kay Martin Romualdez. I think, ano ba yun? Parang in-law? Something? Anong sinabi ni Toby Chanco patungkol kay Romualdez? Kino-confirm na meron pong mga kabalastugan sa panahon ni Martin Romualdez. Meron pong binabaliwala si Martin Romualdez na hinahayaan yung mga allocables at mga insertions. Di ba? So itong mga taong ito ha? Mas papaniwalaan namin ito kasi si Toby Chanco kasamahan niya diyan sa House of Representatives. Si Zaldico, BFF niya. Ikaw, nakialam ka, Ping Lacson. Anong sabi mo, Ping Lacson? Walang direktang ebidensya. Bakit kami maniniwala sa iyo na walang... Sino ka ba para magsabi niyan? Hindi ka pa nga senador at that time. Di ba? Wala kang alam dito. Kaya nga, ang trabaho mo, Ping Lacson, mag-imbestiga ka. Hindi mo trabaho para mag-conclude na walang direktang ebidensya patungkol dito sa flood. Halatang halata na ikaw kontrolado ka ni Bongbong Marcos dahil si Bongbong Marcos pinsang buo nitong si buwayang si Romualdez. 'Di ba? Huwag masyadong magpahalata, Ping Lacson, huwag masyadong magpahalata. Dahilan kung bakit nagbabakbakan ngayon sa salita itong si Senator Ping Lacson at si Senadora Amy Marcos. Well, pababayaan ko na sa kanila sa kanilang balitaktakan. Pero ang aking gustong maidiskurso ngayon sa inyo, kalokohan naman yan na walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Correct. Ang totoo niyan, ang siste sa Kongreso, wala pong demokrasya dyan. Bagamat sila lahat ay mga kongresista, isa lang po talaga ang bida dyan sa Kongreso, isa lang ang nasusunod. Para siyang diktador. At ako po'y naging miyembro ng Kongreso, kaya masasabi ko yan. Diktador po, hindi lang parang. Diktador po ang speaker. Kung ano ang gusto ng speaker, makukuha niya. At dahil ang pagpasa ng pangtao ng budget, ang pinaka-importanteng trabaho ng mababang kapulungan, talaga naman pong ang budget, ang responsable dyan ay ang speaker. Well, unang-una po, sino ba si speaker? Si Tambaluslos. Di ba ho? Pinsang buo ng ating presidente. So hindi lang siya ordinaryong sinuportahan ng mga kongresista dahil gusto siyang maging speaker ng presidente. Alam ng lahat, talagang dugong-dugo ang speaker Tambaluslos sa ating presidente. So kaya kumpiyansa sila na dahil kadugo siya ng ating presidente, talagang lahat ng inuutos ni Tambaluslos ay pag-uutos din ng presidente. Kaya naman po, kapag merong ginawa ang Kongreso sa budget, yan po sigurado ay merong basbas ng speaker. Kasi hindi naman po pwede na yung pinaka-importanting trabaho ng Kongreso, yan ang pagpapasa ng pantao ng budget, ay walang kinalaman ang speaker. Now, sa aking karanasan, lahat po yung mga insertions na yan, dapat binibigyan ng basbas na speaker. Bakit yan binibigyan ng basbas na speaker? Dyan po talaga nakakasiguro ang speaker na yung kanyang mga kongresista ay magiging tapat sa kanya. At paano ba naman niya masisiguro ang pagiging tapat ng kanyang mga kongresista kung hindi sa kadatungan, sa kapirahan? Kaya sigurado po ako, walang ni isang insertion
na naipapasok ang kahit sino, maski pa si Zadico, maski pa si Stella Suarez tuloy, Stella Kimbo, nang hindi po yan binasbasan ni Speaker. In fact, ang system po dyan sa Kongreso, kapag ikay merong insertion at a-approvean ni Speaker, dapat yan pipirmahan ni Speaker. Ang problema, yung pinirmahan ni Speaker, yan po ay dumidiretso lamang sa Committee on Appropriations. Meron po yung file, pero I doubt kung ilalabas nila yan, kasi pag dinabas nila yan, ilalabas talaga na lahat ng mga kababalaghan, lahat ng mga kagaguhang mga insertions na pinagmula ng mga kinukurakot ng mga senatong at mga congressman ay may basbas na Speaker. Pangalawa, hindi ba ho, ang Speaker naman ang siyang talagang nagtatalaga ng Committee on Appropriations. Alam nyo, dalawa yung pinaka-importanting posisyon na inaasahan ng Speaker. Unang-una yung Majority Floor Leader. Bakit? Kasi siya magpapatupad kung ano dapat yung gagawin ng Kongreso habang siya ay Speaker. Kaya nga po yung Majority Floor Leader, bagamat siya ay hindi nakaupo sa rostrum, siya ang nagpapatakbo ng Kongreso talaga. Yung daily agenda, siya nag-i-schedule at kapag budget at pinag-uusapan, hindi lang ang Majority Floor Leader ang tatanggap at magdi-discuss dyan sa mga miyembro ng Committee on Appropriations, siya rin ang responsable sa pagsasalang kung paano nga magkakaroon ng diskurso sa pantaon ng budget. Now, ang importansya ng Majority Floor Leader, siyempre, siya yung tinatawag ng party whip. Siya talaga yung nagsisigurado na a-attend ang mga miyembro at boboto sa mga initiatives ng administrasyon. At siyempre, pagdating sa pantaon ng budget, at sinasabi naman talaga nila, parang ang pinakamakapangyarihan talaga dyan sa Kongreso ay ang chairman ng Committee on Appropriations. Bakit? Kasi alam naman natin na ang mga politiko tumatakbo para sa Kongreso dahil sa mga proyekto na dapat nilang makuha at ma-deliver sa kanilang mga constituents. Sa totoo lang, malungkot, ang mga Pilipino walang pakialam kung anong batas ang napapasa o kung miski walang naipapasang batas yung kanilang kongresista. Ang gusto nila may proyekto. At siyempre, para sa mga kongresista, dati-dati ang mga proyekto ay panggagaligan ng kita. Ngayon po, dahil 60% na at marami ng mga ghost projects, maski wala ng project, may kita pa rin sila. Puro kita na lang. So dati-dati, sinasabi natin na hayaan nyo na silang kumita ng maliit basta merong proyekto kasi at least nakikita natin kung saan napupunta ang mga pera ng taong bayan. Ngayon po, lipak-limpak na salapi na napupunta sa kanila. Barya na lang napupunta sa proyekto kung meron pa. Kasi nga po, napakadami ng mga ghost projects na nabubuking. Hindi lang po ng ICI, kung hindi ng Ombudsman. So ngayon, sasabihin ngayon ng Senador sa Blue Ribbon Committee na wala raw ebidensya laban kay Romualdez. Alam mo, ebidensya na yan. Unang-una, yung naipasang budget ng 2024, naipasang budget ng 2025. Hindi po papasayan nang hindi po yan binigyan ng basbas ng Speaker. So kung ano man yung kabalbalan na nandyan sa budget na yan, yan po talaga ay responsable. Responsibilidad ng Speaker. Dahil gaya na aking sinabi, yung pagpapasa ng pangtaon ng budget, yan po ang kaisa-isahang at pinaka-importanting trabaho ng Kongreso. Dahil kung hindi po yan gagawin pag mga taon-taon ng Kongreso, wala tayong pangtaon ng budget at magkakaroon tayo ng reenacted budget. Pangalawa, ang Speaker din ang siya nagtalaga sa chairman ng Committee on Appropriations. No? Alam natin na binoboto yan, pero hindi naman niya maiboboto kapag hindi sinabi ng Speaker kung sinong iboboto. Ganyan po talaga sa Kongreso. Huwag kayong mag-isip na palibasa lahat sila may mandato sa taong bayan, lahat sila equal. Hindi po. Ang Speaker talaga ang Diyos sa Kongreso. Dahil ang pirma ng Speaker, that means guaranteed insertion para sa kongresista. Ibig sabihin, kung talagang hindi happy yung kongresista sa nakuha niyang budget dun sa National Expenditure Plan, dun sinusumiti ng Malacanang, talagang kinakailangan niya ang pirma ng Speaker para magkaroon ng insertion. At alam naman natin na dyan sa insertions, mas malaking kita nila kaysa dun sa mga nakapalood na sa NEP. Pero yun nga po huwag kayong mag-isip na palibasa nasa NEP na wala silang kita. SOP po ang tawag dyan, Standard Operating Practice. Kaya whether or not silang responsable dyan, talagang naibibigay pa rin sa kanya. Pero, siyempre, walang kabusugan ang mga magnanakaw. Kapag sila pa ang naging naprobahan nila na talagang silang kumuha ng pondo, yan po, mas malaki ang kubra. Kaya nga po minarinig ay mga salitain ngayon
na meron yung SOP, meron mga parking fee, kasi meron mga projects dyan na nasa distrito nga nila pero inaangkin ng senador o di naman kaya inaangkin ng party list, no? Kaya hindi po libre yun. Kinakailangan magbayad ka ng parking fee miski hindi yan kay congressman ang galing. So, pero bukod pa po doon, ano na po ang talagang aktual na ebidensyang nakikita natin? Well, unang-una po, no? Nagsalita na po si Zaldico. Si Zaldico po, hindi natin po pwede baliwalain ang mga sinasabi niya, ha? Dahil siya ang naging Committee on Appropriations Chairman at talaga naman pong tinalaga siya ni Speaker Tambaluslos para maging Committee Chairman. Kung tututok lang doon tayo sa 100 billion na insertions ng ating bangag na presidente at yung 25% na 25 billion na diniliber ni Zaldico, di ba, ang sabi ni Zaldico, alam yan ng Speaker. At siyempre, hindi lang alam, yan ay inendurso pa. Di ba ang sabi, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali? O hindi ba? Yan ay kuntsabahan. So I'm sure, tanggap na ni Zaldico na may pananagutan din siya, pero umaasa siya na pag nagkaroon ng pagpapalit sa mga liderato natin, importante pa rin ang kanyang testimonya para madawit nga dito sa korupsyon nito ang presidente mismo at si Speaker Tambaluslos. O di ba? O, bukod pa kay Zaldico, ano pa? Well, lahat po yung mga ghost projects na yan, pwede naman po isa-isahin niya kung sino mga proponents at pwede po talaga mapatunayan yan na ang nag-authorize niyan mismo ay si Speaker, lalong-lalo na kung yan po ay mga insertions. Kasi nga po, talagang ang patakaran dyan, hindi ibig sabihin na malakas ka kay Zaldico, makakakuha ka ng proyekto. Kinakailangan, lalo na kung malaking proyekto, lalo na kung flood control yan, na bilyon-bilyones, yung mga bilyon-bilyones na nakuha ng Garjola, nakuha ng mga, Momoy Bayon, talagang yan po ay dapat bibigyan ng basbas ng Speaker. Bukod pa dyan, lahat ng mga ayuda na binibigay para nga magkaroon ng suporta yung sa impeachment. All it takes is 1 or 2 congressman na kumanta at sabihin na talagang lahat yung mga ayuda, yung mga soft na mga ayuda na binibigay, bukod pa dun sa mga proyektong infrastruktura, ay ibinigay sa mga congressman kapalit ng kanilang suporta para sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ngayon po, wala pang tumatayo, pero meron na Kasi nandiyan na si Toby Chanco. Maski siya ay kamag-anak, yung misis niya ay kamag-anak ng mga Romualdez, nagsasalita ni si Toby Chanco, di ba? So I'm sure, kung ipapatawag si Toby Chanco, kung talaga bang nagkaroon ng bribery, kasi naman yung pamimigay ng pondo ng bayan para kumita ang congressman kapalit ng mga suporta ng congressman, hindi ba ho yan ay bribery? Yan ay direct bribery rin. Wala pong pagkakaiba yan. So ordinary bribery, hindi ibig sabihin na palibasan ng galing sa gobyerno ang pera, hindi na po bribery yan. Bribery pa rin po yan dahil alam natin, yan ay maruming pera na ibinigay kapalit ang kanilang suporta sa pagpapatanggal kay Inday Sara Duterte. O hindi ba si Toby Chanco pwede lang gamitin na ebidensya laban kay Tambaluslos? At siya naman po ay nagbigay na ng kanyang testimonya sa Senado mismo. So bakit sasabihin na walang ebidensya laban kay Speaker? Bukod pa dyan, ay yung hindi niya mapaliwanag na yaman. Ano bang naging trabaho ni Martin Romualdez? Kakilala ko po yan mula nung kami estudyante sa UP College of Law. Wala naman yan naging trabaho kundi politika. Mula yan na nag-graduate. Alam niyo po, dapat yan mas maaga nag-graduate. Kaya lang, nag-exile nga sila noong 86. Kaya nangyari, 2 years behind siya sa akin. Pero dapat 2 years ahead siya sa akin sa UP College of Law. O wala naman naging trabaho yan Hindi naman niya ever nag-practice. Sinasabi niya may mga negosyo siya. Ang mga negosyo naman niya, lahat pinaghihinalaang ninakaw din sa gobyerno. Alam niyo ang kwento niyan, yung ama ni Martin Romualdez, sinisisi ng mga Romualdez, ng mga Marcoses, na yan daw talaga ay nagpayaman. At ang kinabubusit nila, nagpayaman, dahil di umano naman, ay hindi daw binigay ang parte ng mga Marcoses. Kaya nga, nung namatay daw, ang tatay nitong si Martin Romualdez, talagang ang sabi ni Bongbong Marcos, ayaw niya magbigay ng eulogy kasi masama ang loob nila doon sa ama ni Martin Romualdez dahil nga daw, nagpayaman na hindi naman binibigay ang parte ng mga Marcoses. Di umano, ha? Kaya naman, sinasabi ko, di umano. Pero ganyan po talaga ang relasyon nila. Kaya lang, itong si Martin naman,
nung tumakbo itong si Tambaluslos, si Tambaluslos, si Bangag bilang presidente, talaga namang kung nasa kanya ang pera. Saan kinuha ng mga Romualdez ang pera? Pwede sa nakaw din. Di ba? Doon sa mga panahon na talagang naging crony yung ama ni Martin Romualdez at talagang nagpasasa sa posisyon at dahilan na pati si Marcos Sr. daw ay nabusit doon sa ama. Totoo po yan na kwento-kwento, no? Pero sa tingin ko may dahilan kasi talagang tinitignan nila si Martin Romualdez bilang pander. At kaya naman nung eleksyon na, anong sabi ni BP Sara, no? Ang gumagasta talaga si Martin Romualdez, di naman daw naglalabas ang pera yung mag-asawa, no? So ang sabi nga ni BP Sara, sige, yung mga perang na nare-raise ko, ibibigay ko na lang sa iyo kasi yun ang palaging reklamo ni Martin Romualdez na siya lang ang gumagastos. Yung pala, kaya naman pala siya gumastos, talagang babawiin niya big time lahat ng kanyang mga ginastos sa eleksyon nung siya ay umupo bilang speaker. O kaya nga po ang tanong, di ba? Ang sabi nito Bichanco, pati nga si Bangag daw, tinatanong, ilan na ba ang bahay mo sa Forbes? Ilan na ba eroplano mo? Ilan na ba mga kotse mo? Sobra-sobra na. Kasi nga, yan palagi ang problema ng mga Marcoses sa mga Romualdez, lalo na doon sa pamilya ni Speaker. Dahil talagang kumukubra at hindi naman nag-iintriga ng pera. Nag-iintriga ng pera. So yan ang talagang pinag-aawayan nila. So anong sinasabi niyong walang ebidensya? Hindi ba ngayon lang lumabas na naman? Meron na naman daw property na lumabas. Iba pa yung property sa New York, na luxury apartment. Meron na namang bago ngayon na napakalaking bahay na naman na 6 million daw. Kailan lang ay binili. So, dapat magkaroon ng inventaryo. Dapat tignan natin yung salin ni Speaker at tignan natin kung lahat ng kanyang ari-arian na namomonitor natin na sa kanya ay nakadeklara. Dahil meron pa rin tayong batas na kapag ang kanyang mga ari-arian ay hindi po pwedeng pinanggalingan dahil sa kanyang sweldo, wala naman siyang pribadong undertaking sa buong buhay niya, yan ay presumed na ill-gotten. Alam nyo, yan din ang ginawa nilang issue sa akin. Ang hindi lang nila naintindihan, ako po, 4 na taon lang ako naninibihan sa gobyerno. 1.5 bilang kongresista at 2. So almost 4 years lang, 2 bilang isang spokesperson, 2.5 years bilang spokesperson, so 4 na taon. Buong buhay ko, pribado po ako. Ako'y nagpa-practice ng batas at kung anong negosyong ginagawa ko, kaya po ako, malinis sa konsyensya ko. Nagsilbihan po ako sa gobyerno, hindi ako kumita kasi marunong naman po akong kumita. Dahil ang buong buhay ko, ako'y pribado. Pag ikaw po isang practicing lawyer at hindi ka marunong kumita, saan ka kukuha ng papakain mo sa iyong pamilya at kakainin mo din, no? So, ang malaking diferensya po, yung mga gaya ko na talagang sanay sa pribadong buhay, dun sa mga tao na wala nang ibang trabaho kundi gobyerno. Dahil sila talaga, ginawa nilang negosyo ang gobyerno. At yan po si Tambaluslos, yan ay prime example. So ano po ang pananagutan ni Tambaluslos? Unang-una, siya ay speaker. Hindi ko po sinasabi yan na human responsibility. That is direct responsibility, yung pagpasa ng budget. So lahat ng kabalbala sa pagpasa ng budget, lahat ng mga insertions na mayroong mga korupsyon, lahat po yan may basbas na speaker. Wala po kahit sino po pwedeng makonvict na hindi dapat din makonvict si speaker. Dahil sinasabi ko po sa inyo, walang demokrasya sa Kongreso. Diktador ang speaker at wala pong provision dyan sa budget na yan na hindi alam at aprobado ni speaker. Pangalawa, siya nagtalaga sa mga tao nagpapatupad ng lahat ng mga korupsyon dyan. From yung committee chairman ng appropriations, committee chairman ng public works, committee chairman ng committee on accounts. Kasi yung committee on accounts, yan po yung nagdedesisyon kung paano nila bubusugin ang mga kongresista. Yan din po ay talaga ni speaker at wala po silang ginagawang rekomendasyon at wala silang pinapatupad na hindi po approved ni speaker. Pangatlo, yung testimonya na ni Toby Tiangco na nagsasabi talaga na pagdating sa kabalbalan sa budget, nandyan talaga si Tambaluslos at saka yung sinasabi niya na pati nga si Marcos Jr. na korap na mismo ay mismo nagugulat sa tindi ng korupsyon ni Tambaluslos. At siyempre, pang-apat, yung testimonya mismo ni Zaldico na talagang lahat naman ng kabalbalan sa budget, hindi dapat yan napatupad kung hindi talaga binigyan ng basbas ni speaker at yung 100 billion nga na insertion ni speaker, talagang alam ni Tambaluslos at ang sinabi nga, hindi po pwedeng mabali ang gusto ng hari. So hindi po totoo na walang ebidensya. Ang totoo po, dahil sa politika, may ilan sa atin nagbubulag-bulagan ngayon. Marami sa atin po ang nagtataka, bakit nga ba yung ibang hinahangaan natin dating nanunungkulan dahil sila ay tapat
sa kanilang katungkulan at sila talaga yung namumuna doon sa pagsisiwalat ng kababalaghan, lalong-lalo na sa pantaon ng budget, ngayon, sila pa ngayon ang nagtatakip doon sa mga responsable sa kabalbalan sa ating pangtao ng budget. Alam niyo na po siguro kung sino tinutukoy ko. Disappointed po tayo. Sayang naman po ang kanyang naging track record, lalong-lalo na narito na siya sa tawag doon sa finish line ng kanyang buhay at ng kanyang career. Sana po kinilala na siya na as Mr. Clean. Sana po kikilalanin natin siya as Mr. Anti-Pork Barrel. Pero ngayon po sa pangyayari na siya pa nagtatakip sa mga alam nating may pagkakasala, talaga naman pong nakakalungkot at nakaka-disappoint. So by summary, hello! Nagbubulag-bulagan lamang, nagbibigay-bingihan lamang ang mga taong nagsasabing walang ebidensya ng korupsyon, laban kitang baluslos. Dahil malinaw na malinaw po, lahat ng korupsyon na nagaganap sa gobyerno ng Pilipinas ngayon, lalo-lalo na korupsyon na may kinalaman sa mga infrastrukturang proyekto na inaaproba ng pangtao ng budget, nagsisimula at nagtatapos sa presidente at kay tambaluslos. Full stop. Okay, maraming salamat po. Sana po kayo ay in agreement. Kung kayo in agreement, please share this video at subscribe po sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating Instagram at sa ating Twitter. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung Spokes Harry Roque, Spokes ng Bayan, nagsasabi, I love you Philippines. Why? Because wala na po ako ibang lupang sinilangan at Pilipinas lamang ang tanging mamahalin. Pagpalain po tayo ang Panginoon. Bye!